Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So ako nga pala si Nishrin B. Muhammad, ang unang mag-uulat sa aming grupo. So ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa Kaamulan Festival, isang taunang selebrasyon sa probinsya ng Bukidnon. So bago natin talakayin ang Kaamulan Festival, ay alamin muna natin ang Bukidnon. So ang Bukidnon ay kilala siya bilang isang pineapple capital of the world. So malamig sa lugar na ito kung saan mayroon itong 24.04 degree Celsius na kadalasang temperatura at hindi ito bumababa sa 18.5 degree Celsius. So dahil malamig ang klima dito, ang siyang naging rason kung bakit naiinganyo yung mga turista mula sa malayong lugar at karatig na lugar na dumayo sa Bukidnon. So sa hilagang bahagi ng Bukidnon ay nakakaranas sila ng maliit na tag-init at sa katimugang bahagi naman ay nakakaranas sila ng tag-ulan. At higit sa lahat, ang Bukidnon ay hindi sila nakakaranas ng bagyo dahil sa napapalibutan sila ng bulubundukin or bundok. Ang Bukidnon din ay isang agricultural na lugar at lupain ng Bukidnon. So dahil dito, nangunguna sila sa pag-produce ng mga produkto tulad ng halaman na halimbawa nito is yung mga palay, mais, tubo, kape, niyog at iba pa. At bulaklak din tulad ng rosas at saka prutas tulad ng pinya, rambutan, mangga at iba pa. At pati na din yung mga gulay tulad ng repolyo, labanos, patatas at iba pa. Pati na din yung mga hayop tulad ng manok, baboy at baka. At itong mga produkto na ito ay iniluluwas nila. So dumako naman tayo sa mga tao sa Bukidnon. So mayroon tayong 95% na populasyon na Pilipino sa Bukidnon, habang yung 5% naman ay sa mga banyaga. Ito yung mga Britanyo, Amerikano, Indonesyo, Tsino at saka Koreano. So ang mga banyagang ito ay mga mangangalakal at negosyante. At ang ilan naman ay nag-aaral, nagsasaliksik o kaya may relihiyosong mission at kasapi sa turismo. So ang pangunahing wikang ginagamit ng mga Bukidnon ay Cebuano, habang ang wika naman na ginagamit ng iba or iba nilang ginagamit na wika ay Bisaya, Hiligaynon at Binukid. So dumako naman tayo sa Kaamulan Festival. Ang Kaamulan Festival ay isang mahalagang pagdidiriwang sa Bukidnon na ginaganap tuwing buwan ng Marso sa siyudad ng Malaybalay. So ito ay isang pestang etniko at kultural na nagpapakita ng tradisyon, kultura at pagkakilanlan ng mga katutubong tribo ng probinsya. So ang salitang Kaamulan ay nagmula sa wikang Binukid na amul na ang ibig sabihin ay lipunang pagtitibon. At nangangahulugan din ito ng mga iba't ibang ritual ng mga dato. So tulad lamang ng ritual ng kasal, pasasalamat sa ani at saka kasunduang pangkapayapaan. Itong mga ritual na ito ay makikita sa Kaamulan Festival. So mayroon din tayong 7 etnikong tribo na aktibong nakikilahok sa pagdidiriwang ng Kaamulan Festival. Ito yung Bukidnon, Higwanon, Talaandig, Manubo, Matigsalog, Tigwahanon at saka Umayamnon. So sila ay nagsusuot ng mga makukulay na kasuotan at palamuti tulad ng kwentas, hikaw at anting-anting habang sabay-sabay silang sumasayaw, kumakanta at nagpapakita ng kanilang mga tradisyonal na ritual. So bukod din dito, may mga paligsahan din sa iba't ibang sport na siyang nagdadagdag ng sigla sa pagdidiriwang ng Kaamulan Festival. So ang mga wika ng tribo ay napag-aralan na ito ng mga lingwista at pinaniniwalaan na ang mga ito ay anak ng wikang Proto-Munubo na umusbong sa katimugang bahagi ng Mindanao ng ilang siglo na ang nakalipas. Mayroon din tayong mga ritual na makikita sa Kaamulan Festival. Ito ay isang traditional na ritual na isinasagawa. So tulad ng pangampo, na which is ito yung pangkalahatang pagsamba para humingi ng biyaya o pasasalamat. Pangalawa naman is Tagulambong Ho Dato. Seremonya ito para sa pagluklok o paghirang ng bagong dato o pinuno sa isang lipunan.
Pangatlo naman is yung panumanod. Isa itong ritual para sa pakikipag-usap o pag-alala sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. Next naman is yung pansilag. Ginagawa upang itaboy ang mga masamang espiritu. Isa itong ritual din. Next is yung pamalas. Isa itong ritual para sa paghingi ng kapatawaran o pagbayad sa mga nagawang kasalanan. So ang mga ritual na ito ay nagbibigay diin sa kanilang pananampalataya, kaugalian at paniniwala sa mga espiritu at kalikasan. So bukod pa sa mga seremonyang makikita sa Kamulan Festival, ay tampok din ito sa mga street dancing, mga float parade, na kung saan makikita dito yung mga magagarang kasuotan, sariwang bulaklak, gulay at prutas. At mga cultural performances at saka exhibit na tulad ng halaman na doon lamang makikita sa lugar na yon. At saka trade fair, bazaar at iba pa. At mayroon din na iba't ibang paligsahan tulad ng mga horse rodeo, motorcross at saka basketball tournament. So ang mga kasuotan ng mga katutubo ay may makukulay na disenyo at ginagamit sa mga presentasyon habang ang musika ay purong etniko ng sinasabayan ng mga tambol at iba pang katutubong instrumento. So ang mga ipiko, awit at buktong at kwento ay nagiging bahagi ng kanilang selebrasyon sa gabi. So ang Kamulan Festival ay patuloy pa rin itong umuunlad sa kasalukuyan. Hindi lamang ang etnikong tribo ng Bukidnon, kundi pati na rin ang kanilang mga produktong inululuwas at saka mga lokal na establishmento ng buong probinsya. So sa bagong henerasyon, yung mga matatandang katutubo at yung mga bumibisitang banyaga, sila yung naging daan upang makilala at mapahalagaan ang kultura ng Bukidnon. Sa pamamaraan nito is karapat-dapat lamang na maipamana sa susunod na salinlahi ang mga kultura, tradisyon at mga ritual ng mga Kaamulan Festival sa Bukidnon.